po, mga kapatid, kaibigan, saan man sulok ng sanlibutan kayo naroon. Talaga sanlibutan eh, no? Kayo sa Cheer Up the World Works Program. Ito po ay pinapangunahan ng ating pastor. Una, pinangunahan po ito ng ating Panginoon Jesus. Amen. Pangalawa, na sinusunod po naman ng mga kapatid na si Sister Mercy. Ganun din po kay Pastor sa aking harapan. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sapagkat muli magkakaisa tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi ito. Hindi po ito basta pag-aaral, kundi ito'y para ang bawat isa atin ay magkaroon ng yung ating, kung tayo may mga problema sa buhay, maiibsan sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan po ng pakikinig, lalaya anuman ang inyong mga dinaramdam. Amen, Pastor Este. Ano, sister? Kala ko, pastor ka na. Sige po. Purihin po ang Panginoon. Amen. At ngayong gabi, tayo po ay sa pagpapatuloy po ng gawain Cheer Up the World Works, tayo po ay mananalangin. Okay. Pangunahan mo na, Sister Lina. Maraming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi ito pagkat pinapahintulot mo po palagi na mangyari ang iyong salita ay lumaganap sa iba't ibang kapamaraanan. Isa po ang Cheer Up the World Works na ginagamit mo po para ito ay maisang himpapawid, makarating sa iba't ibang dako, saan man lugar, sa mga kapatiran man o hindi, Panginoon. Ang salita mo ay makaabot doon sa mga hindi pa nakakarinig. Sa inyo po namin, Panginoon, pagkakatiwala ang lahat ng ito sapagkat inyo po ang programang ito. Kami po ay tagasunod lang. Kami po, O Diyos, ay lumalagay sa inyong likuran. At ang lahat ng bagay na sasalitain po ng bawat isa sa amin ay manggagaling sa inyong salita. Purihin at dakilain ng iyong banal pangalan sa pangalan po na Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas, tayo pong sabi ng Amen. Amen. Grabe na siya, no? Alam niyo po si sister dati, pag nag-pray yan, buong mundo. Talagang kailangan tanggalan mo siya ng mic para salamat po ng marami, Sister Lina. Ako po ay blessed na blessed. Baka meron ka munang gustong batiin, kakaibigan na nakikinig, at pakiusapan mo na rin, pakishare sa iba. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoong Jesus, lalo na po doon sa mga kapatiran na nakaka-relate doon sa naisishare sa inyong Cheer Up the World Works at sa mga mensahe na dumadating sa inyong mga Facebook account, sa inyong Messenger, at kung ano-ano pang mga, yun na yun. Kung saan man ipasa sa kanila. Sa may tumapasa. May tao ka bang gustong banggitin? Po. Si Sister Nising. Anong chismis sa kayo? Sige, joke lang po. Salamat po sa bahay ni Sister. Hello po, Sister Nising. Nising, hello po. God bless you po. Magandang gabi po sa inyo. Isa po siya sa nag-open nung ating Cheer Up the World Works. At nasabi niya na, Sister Lena. Salamat. Salamat dahil nakita ko kayong tatlo. Nga talaga. Kayo po, magkikita-kita rin po tayo. Imbitahan niyo po kami. At ngayon po, muli po, hinihiling ko po na muli po ninyong bubuksan ang inyong video, yung Cheer Up the World Works, sa inyong mga cellphone. Dahil muli kaming magpapakita sa inyo. Muli po namin... Parang ano lang, may paramdam Muli po namin papahayag yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Espiritu na siyang nagtuturo at gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. At ngayon po, pakinggan po natin Sister Mercy na siya magdadala ng mensahe sa gabi ito. Bayaan nating manguna siya, no? Sige po, Sister Mercy, baka meron din muna kayong gustong batiin sa iba't ibang panig ng mundo. Kami po ay nagagalak na makibati din sa kanila. Banggit lang kayo pangalan at makikibanggit na rin kami, no? Baka naman, magpapasko na, joke. Pinabati ko po ang lahat po ng mga nanonood at nakikinig ng programang Cheer Up the World Works program. Ayun lang po. Ayaw niyo bumanggit ng pangalan. Paano naman makabati rin tayo? Sige, welcome po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Sige po.
tingnan natin paano uli natin matutulungan, no? Bawat isa na sabi mo nga, kung merong bigatin, pinagdaraanan, at nasa mabigat na sitwasyon ng buhay, maiibsan ng lahat ng yan sa magitan ng salita ng Diyos. So simulan mo, Sister Mercy. Ano bang nais mong ibahagi sa amin sa biyaya ng Diyos? Tunay nga po na ang Diyos po ay napakabuti sa lahat ng ating sitwasyon. Opo. Ang lahat ng tao ay dumadaan sa lahat ng mga problema, mga pagsubok. Subalit, ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng solusyon. Ang solusyon ay nagmumula sa salita ng Diyos. At ang mga problema at pagsubok po ay dumadaan lang sa ating buhay. Dumadating po sa atin ang mga pagsubok para lamang ito ay dumaan at umalis. Wow! Galing, no? Tandaan niyo po yan. Lahat ng pagsubok, kaya lang darating para umalis. Hindi sila mananatili. Kaya habang nandyan sila, tumatambay ng sandali, wag na wag kang bibigay. Kasi ang Diyos, hindi ka binibitawan. Amen? Hindi, ikaw lang inaantay. Ang pagsubok, kaya nandyan yan para wasakin ka eh. Pero hindi ka mawawasak kung ikaw, ano yun, yung Bible, yung pangyayari sa Bible, ano po yun, Sister Mercy, yung ang nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay ang pundasyon ay bato. Na yung batong inibig sabihin ay ang salita ng Diyos na nakinig siya at isinagawa. Pero ang isang mangmang na tao, nakinig pero hindi isinagawa, mangmang ang tawag ng salita ng Diyos doon sapagkat dumating yung problema, matapos lahat ng bagyong yon, pagsak siya. Kasi kaya siya bumagsak, hindi niya in-apply yung salita ng Diyos. At yung po ang dala-dala po namin sa inyo ngayon, in particular, sasabihin po ni Sister Mercy, no? Salita ng Diyos na siya mong pundasyon pagdating ng problema, pagdating ng bagyo sa buhay. Emporihin ng Panginoon at patuloy niyo pong suportahan ang programang ito na nagbabahagi po ng libre. Hindi po kami hingi sa inyo kahit 5, hindi po. Ang tanging hingin po namin ay inyong time at panahong i-share ito. Doon siguro gagastos ka ng konti sa load mo. So tulad na sabi ni Sister Mercy, ang problema pag dumating, umaalis, tuloy niyo po, Sister Mercy. Ayun po, wala po namang taong hindi dumadanas ng mga pagsubok at mga problema. Tulad nga po ng sinabi sa salita ng Diyos sa Unang Korinto chapter 10 verse 13. Unang Korinto. Nasa ikalawa ko, tingnan natin ang Unang Korinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo iyon. Wow, hallelujah. Ayun nga po. Ang lahat nga po ng mga tao ay dumadaan talaga sa pagsubok. Subalit, ito'y nararanasan natin, yun nga po, para yun nga ay dumadating ang mga pagsubok para lamang dumaan sa ating buhay at para umalis din po. Subalit, ang Diyos ay tunay na maaasahan natin. Amen. Ang kanyang mga pangako na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Opo. Asahan natin ang pangako ng Diyos. Na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. So, ang suma total, Sister Mercy, ang ibig sabihin, mahalaga yung sinabi ng Diyos. Amen po. Mahalaga. Kasi yun ang iyong magiging basihan. Hindi yung pag-iyak mo sa Lord na parang awa nyo na po, Panginoon, tulungan nyo ko. Kasi ang linaw nga dito Di ba? Ang linaw. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Sa problema, nangako na pala ang Diyos, kailangan mong asahan. Pag sinabing asahan, hindi yung parang asa lang no? Pag sinabing asahan, ibig sabihin yan ang iyong sandigan talaga.
Panghawakan mo na. Ang linaw pakisabi po sa Mercy, ngunit maaasahan natin, Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. hallelujah. So, ang pagsubok, ang harap, ikaw. Di ba? Opo, amen po. Ang, Ang lalaban. ikaw ang lalaban, hindi ka magmamakaawa sa Diyos. Tama po ba, Sister Mercy? Opo, tama po. Kasi hindi papayag ang Diyos na hindi mo kaya. Pero, para kayanin mo yon, napakahalaga ng pangako o sinabi ng Diyos. Para labanan, para manatili kang nakatayo. Ibig sabihin, wag na wag kang susuko. Sigurado may gusto sabihin si Sister Mercy rin. Tuloy niyo po. Kaya kung dumaranas Ayun. kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Hallelujah. Tuloy po. Ayun nga po, wala naman pong pagsubok na hindi na pagtatagumpayan. Kaya nga pagsubok no? May sagot. May solusyon. Amen. Tulad nga po ng sinabi sa Santiago, James, Santiago. Hallelujah. Naiwan ko yung aking papel. Ang ganda sa pandinig ng ng tunog ng page ng Bible, no? Santiago. Santiago chapter 1. Verse 5. Ano pong sinasabi niya? Yun po, sa verse 12 po, Verse 12. mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So doon tayo sa first part. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Doon tayo. Sige nga po, may gusto kayo hihin. Napakahalaga ng pagiging matatag. Pwede kang magpatotoo. Tulad nga po ng mga napagdadaanan ng mga Kristiyano, katulad ko po, isa na po ako na ang dami pong mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Subalit, hindi ko po ginawa nga pong manatili at hinayaang manghina ako, panghinaan ako dahil sa mga problema at pagsubok na yun. Pero Sister Mercy, sabi nila stress is real. Totoo. Bagamat totoo yun, hindi ka dapat sumusuko doon sa stress. Hindi ka dapat sumusuko. Hindi mo pwedeng bigyan ng katwiran na stress is real. Anxiety is real. Yes, that is real. Pero mas totoo, ang salita ng Diyos. Dahil kung ang sasubmitan mo yung katotohanan nun, lalamunin ka niyan. Amen? Totoo po, amen po. Kaya nga po yung sa napakaraming mga pagsubok na dumating sa aming buhay, ayun nga po, ang lahat, dahil sa salita po ng Diyos, ay napagtatagumpayan at napagtatagumpayan po. Tunay nga pong kayo din po, mapagtatagumpayan nyo po ang bawat pagsubok. Amen. Huwag lamang pong hahayaang manlupaypay, tulad po ng sabi ni Pastor, huwag po lang hahayaan na tayo ay panghinaan ng loob. Actually, yun ang salita ng Diyos. Fear not, huwag kang panghinaan, be strong, yun ang salita wala ka na ibang hanapin Magpakalakas ka, ikaw ang inaasahan ng Diyos. Magpakalakas, magpakatatag sa kabila ng mga pagsubok at problema. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kasama niyo ako saan man kayo pumaroon. Kasi ang nangyayari, Sister Mercy, naiinip yung iba. Naiinip sila Gusto agad nila solusyon. Kaso may sinabi rito pag napagtagumpayan, may rewind. Talagang ganun. Huwag kang maiinip. Hayaan mo namang ma-exercise ka naman. Amen? Hayaan mo ma-exercise ka. Actually, may sinabi pa nga dito, Sister Mercy, pwede ko po bang pabasa sa inyo? Santiago chapter 1, kung kayo ay verse 2. Pakibasa po.
Oh, grabe. Ito, tingnan nyo po ito, ha? Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ng katatagan sa inyong pananampalataya. O yung unang pwesto, may sinabi, mga kapatid, Magalak kayo Sa sa tuwing tuwing dumaranas kayo. ibig sabihin, dumarating at dumarating yan. Pero, ang hinihingi ng Diyos sa'yo, magalak. Kaibigan, kaya yun eh. At yun ang solusyon. Yun yung salita niya. Ito yung salita niya na dapat mong panghawakan, na dapat mo isagawa. Ibig sabihin, wag mong sabihin, eto na naman, problema na naman. Wala na namang mangyayari sa aking buong maghapon. Wag ganon. Yun po, ang sabi sa akin, pastor kasi talaga namang mabigat ang problema Talaga namang, eto na naman laging ganito. Kaya sabi ko sa kanya, kaya laging ganyan. Kasi ganyan din lagi ang sinasabi mo. Pwede ba kako paki-apply naman yung iniutos ng Diyos na pwede nating gawin? Pwede ba magalak ka naman? Sabi niya, ha? You see? Ayaw mo ayaw mo magalak. Hindi ka nagagalak dahil may problema. Nagagalak ka kasi kailangan mong magalak. Hindi mo sinasabing, salamat Panginoon, may problema ako. Hindi yun. Sa kabila ng mga problemang ito, hindi dapat sumusuko ang iyong damdamin. Amen? Amen. Ay mabigat mo pinagdaanan ni Sister Mercy, sabay-sabay. Umuwi sa langit na asawa. Nagkaroon ng mabigat na pandemic. Di ba? Ang tao sa paligid niya, imbis na makatulong, i-denounce siya. Ginadjudge pa. Di ba? Pero mga judgment, mabigat mga judge, wag na, di ko nasabihin yung iba. Mga judgment nila, isa lang pwede. Di ba? Mga judgment nila, palibhasa, maganda ka. Kaya, hindi mga ganun no? Hindi, joke lang. No? Ibig ko sabihin, hindi ka pumayag na, hindi mo sinabing, hindi ganun Tayo po ang salita ng Diyos, ang dapat nating makita. Ito ang sabi niya, mga kapatid, born again na ito. Mga kapatid, magalak kayo. Magalak kayo. Hindi po mahirap gawin. Okay, ganito. Mahirap pero kayang gawin. Mahirap pero kayang gawin. Kung gagawin. Kaibigan, tulad ng iba, sabi nga sa akin, kasi pastor, ganyan-ganyan, ito na naman. Sabi ko, kaya paulit-ulit. Hindi na lang nagbago, lagi ng ganun. Lagi ng may pagsubok, lagi ng linaw kayo sa tuwing dumaranas. Talagang daranas. Pero, ang laki ng pagkakaiba ng ikaw ay may kagalakan pa rin. Hindi ka igugupo niyan. Hindi, may kagalakan. Hindi ka nagagalak dahil may problema, pero sa kabila ng problema, dapat ngayon, alam mo na yung attitude mo dahil sinabi ng Diyos, hindi ka down. Hindi ka down. Kasi talagang nandiyan na yung problema, dumarating yan. Diba? Kaya lang, kada tapos niyan, verse 3, sister, see? Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Bakit? Di ba? Kasi kapag ikay galak, yung faith mo lalong tumitibay. Kasi kapag ikay magmamaktol at sasabihin mo, binibikas mo na wala na namang mangyayari, sabi nga nung iba, Paskong tuyo na naman, yun na sinasabi mo So, ang pananampalataya mo ngayon talagang tuyong-tuyo. Di ba? Amen. Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo ka talaga. Samantalang kung ikaw ay may kagalakan, amen, ang bibigkasin mo ay, ano man yan, mapalad pa rin tayo. Ang nakikita mo yung maganda. I have decided, di ba? To follow Jesus. Nag-decide ka na. Kaibigan, try mo. Sabi nung iba, baliw ka ata, pastor. Well, yung tingin ko sila yung baliw. Pagdating ng problema, hindi magalak. Amen? Pagdating ng problema, ibinabagsak ang sarili. Alam mo, may isa po, Sister Mercy, na hihingan ko nga kayo at sigurado nanonood yon. Kilala mo siya, saka ko na lang sikretong sasabihin sa iyo. At maganda na po nangyayari sa kanyang buhay. Ang babaeng ito ay nagkaroon po ng isang mabigat na problema at pagkakamali sa buhay, no? At nagkaroon siya ng mahabang taong pasanin sa kanyang buhay. At dahil doon, naghirap talaga siya. Naghirap siya.
Sa amin laging pag-uusap, nung mga unang kausap ko siya, lagi na lang, ganyan ka naman, pastor, sasabihin mo lagi, may gagawin ng Diyos, sasabihin mo lagi, So, wag ka akong mainip. Huwag ka akong mainip. Huwag ka mainip. So, dumating ang time, sa haba ng panahon, yung kanyang malaking obligasyon, nagkaroon din naman ng malaking pagbabago yan eh. Hindi naman mananatiling ganun yan eh. So, sa madalit salita, nalagpasan niya ang lahat ng problemang dumarating at ngayon po ay nagkaroon uli siya ng pagkakataon. So, ngayon, nananahi siya. Pero nagkaroon siya uli ng pagkakataon na makapagtrabaho. No? At dahil subaybay ko siya, tinutulungan. Pero pag nagmamaktol, hindi ko kinakausap eh. Kasi paano mo tutulungan isang taong nagmamaktol? Di ba? Parang hayop yan na nasa yung tupa o halimbawa na nasiit no, sa kawayan na malalaglag sa bangin. Hanggat pumapalag yan, huwag mong pupuntahan dahil pag nilapitan mo yan, papalag lalo yan, baka lalong mahulog. Pag yan pagod na at ayaw ng kumilos at talagang gusto na ng tulong, dyan mo siya lapitan. Ganon din po ginagawa ko sa inyo. Hanggat dakdak ka ng dakdak, hindi kita matutulungan eh. Pero pag talagang lupay-pay ka na at talagang pastor, sige, ano po ba? No? Yun. So, ang sabi niya, pastor, pwede po bang pinadala sa akin yung mga requirements? At alam ko naman totoo. Sabi ko, sige, sa January harapin natin yan. Sabi niya, matutulungan niyo po ba ako? Ay, sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Di ba? Sa biyaya ng Diyos. Kasi ako, sa biyaya lamang din naman talaga ng Diyos. At lahat ng tinatanggap ko is, may pupuntahan yan eh. So, pwede kong isama yon. So, at iaalo ko po rin yun sa inyo. Hindi naman ganun kalaki yan eh. Hindi naman 5,000 pataas yan eh. Mga requirements lang ba? So, bibigyan ko ng pagkakataon ng iba na baka gusto mo mag-share, di ba? Para matulungan nito. Na makapagtrabaho. Hindi naman ang hihingi ng ikabubuhay eh. Oo, nakita ko dahil pag hindi na ako kumikibo, hindi na rin nangihingi eh. No? Hanggang sa, ayan, no, maayos na po uli siya, makakapagsimula na uli by January. Ngayon nananahin-nahi kahit hindi marunong. Oh, pero sabi nga niya, siya rin na ng tahian. No? No? So, praise the Lord. So, siya po ay dumanas, mabigat po pinagdaanan niya. Mabigat po. Pero kahit nagtatampo siya sa akin, yung talagang wala nang asahan, kakausapin uli ako kay pastor. Kakausapin ko na uli. Pag nakikinig na, magkakaw makinig. Silensyo muna ako. Ayaw mo makinig eh. Sinesermonan pa ako minsan. Hindi muna ako kay Kibo. No? Pero pag yung ano na, at nalagpasan po niya, sabi sa inyo, mabigat po pinagdaanan niya. Isa sa natutunan niya, huwag pabayaang manlupaypay. Kung nanlupaypay po siya, ay baka isa siya sa nabaliw. Pwede eh. Isa siya sa nabaliw. Isa sa nabaliw. Pero nagkaroon lahat ng pagbabago. At ito, pwede na uli siyang umahon. Mabigat po, mabigat. Isa siya sa aking iniiyak minsan eh. Kasi yung alam mong, yung hirap na hirap, walang talagang makakain, nakakaluha eh. Tapos ikaw naman, di naman ganun kalaki ang iyong pantulong. Pero ang Panginoon, gano'n man daw kabigat ang problema. Gano'n man kabigat. Nandito po kami, ito, para mag-share. No? At dahil sa dami ng ituturo niya, naubos na niya nga yung tubig niya. Mr. Mercy, baka may laman niya, pakibigyan. Yung ating, baka masanggi mo yung... Okay na raw, kasi baka mamaya malunod ka niya sa background natin. Sige, Pastor Mercy, tuloy. Ayun, so hindi mo pinabayaan sa kabila ng problemang inabot mo. Meron ka bang gustong idagdag o na Bible verse? Marami yan. At saka nga po doon po tayo na mag-focus sa mas pahalagahan po natin yung mga bagay na na espiritual. Mm-hmm. Kasi po karamihan po, kadalasan po sa kahit po mga Kristiyano na mas napo-focus po doon sa mga bagay na mga nasa kapaligiran, mm-hmm. at yung mga madaling maubos na mga bagay. Tulad nga po ni Esau, yung pong sa Hebrew chapter 12 verse 17. Hindi niya pinahalagahan yung espiritual na bagay,
Ipinagpalit Wow. niya ang espiritual na bagay sa isang kainan lang. Mm. Ayun. Kaya, mas pahalagahan po natin yung mga bagay na espiritual. Dahil ang mga bagay na espiritual ay pangwalang hanggan. Hindi ito nauubos. Samantalang yung mga bagay na nasa paligid natin, madali itong mawawala. Madali itong mauubos, madaling maglalaho. Tulad nga ng sinabi sa salita ng Diyos, ano nga po ba yung word na yon? Maglalaho man ang lahat ng bagay, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So yun ang dapat talaga kung ang salita ng Diyos ay mananatili, diyan tayo kakapit. Kasi wala na lahat, ang salita ng Diyos nandun pa. Yun nga po ang pangako ng Diyos manatili sa Kanya. Hallelujah. Para makamit natin yung pinangako ng Diyos. Ano yung pinangako ng Diyos? Ito na nga, dami nating binabasa. Baka Buhay na walang hanggan. kayo po ba ay solved na sa inyong sinabi? Okay na po. Baka may dadagdag po kayong Bible Okay na verse. po, Pastor. Okay na po. At kami rin, okay na. Masaya na kami. At pwede na po natin yan putulin dito muna. No? At sa susunod, itutuloy po namin. Ang title na nga lang namin ngayon, Cheer Up the Word Works. Kasi po, ang mission po ng programang ito ay makita natin ang salita ng Diyos na talagang gumagalaw, buhay. At sa biyaya po ng Panginoon, patuloy po namin dadalhin sa inyo. Parang ganito, simpleng settings. Magkausap tayo, magkaharap kami, nagbibiruan, no? Dinadala ang salita ng Diyos na alam nating makapagbibigay talaga ng, ano yung word na ginamit mo kanina? Magbibigay ng kasiyahan. Maiibsan, no? Yun, malupit na Tagalog yun, eh, no? Maibsan ang ating mga kadalahin sa buhay. Mga dalahin sa buhay, eh, no? Hallelujah. Isa pang kapamaraanan para Kuya, yung ano, ating, hihirit siya. Sige. yung ating yung tayo ay makapanatili, kaya sabi manatili. Yung habang tayo ay dumadanas ng matinding pagsubok, Habang nandun, no? Habang nandun. awitan mo ang Diyos. Wow. Yan po, 100% para kang pinaghihili ng Diyos. So, hindi rin ako, babanat din ako dyan. Susundan ko yung sinabi mo. Oo, hindi. Kaya nga, yung nagsabing, battle is not yours, but God, si Jehoshaphat. Jehoshaphat ba yun? Oo, ano yun sa Genesis ba yun? Hindi po. Nasa Si Jehoshaphat, yung nagsabing na, ang laban na hindi. oo, tingnan natin ha. Tingnan na natin yun. Genesis ba yun? Oo. Sabi mo, hindi eh. Hindi ba si David ang sultan? Hindi. Sa Kings, hindi Genesis. First King, Second King. Natin niyo si David, pagka sinusumpong si iyong hari, Ano yon? Si prophet yon, si propeta yon. Pag sinusumpong ang hari, si hari tinutugtugan ni David. Tinutugtugan para mawala yung demonyo. Yung demonyo, lumayas ka. ganun din, mawala yung mga problema pagka aawit Oo, tayo oo. sa Diyos. Oo. Second chapter 20. Ikalawang kronika. Tingnan natin. At tapusin na po muna namin to dito. At wag po kayong bibitaw agad sapagkat napakahalaga po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus na gagawin po ni Sister Mercy mamaya para i-guide po tayo. Tingnan natin ano ba yung nangyaring ito. Second Chronicles, ikalawang kronika, chapter 20. No? So, kung sisimulan natin sa verse 1, pero actually nasa 15 yung gusto ko ipakita, pero tingnan natin sa verse 1 para makita natin muna ang istorya. Ikalawang kronika, no?
2 Chronicles, chapter 20. Kung titignan natin ang background nito, ito po ang nangyari. Sister Mercy, pakibasa po verse 1. Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Amonita, kasama ng ibang mga Meyuneo kay Jehoshaphat. Ito si Haring Jehoshaphat, okay? May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila sa Hasason Tamar, na tinatawag ding En-gedi. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon at You see? Mabigat yun eh. Okay lang na matakot eh. Ito, problema ito eh. No? At ang problema nito, napakarami ikang taong lulusubin ka. Aba. Mabigat na problema yan. Ibig sabihin, napakaraming papatayin ka at dahil hari siya, ibig sabihin yung kanyang bayan na pinag-aharian ay masasakop. Masasakop. Pero, hindi po siya nanatiling takot. Ang sabi roon sa verse 3, natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. You see? So, hindi siya nanatiling takot. Dumulog siya sa Diyos. Okay? At nanalangin sila. At kung titingnan natin, dahil ito'y siningit lamang natin, dahil sumingit din siya. Okay, tingnan natin ang verse 15. So may mga nangyari po. At ito po ang sinabi ng Diyos sa kanila. Verse 15. Sister, sa iyo naman. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat. Gayon din kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Di ba? Yun ang sabi ng Lord sa kanila sa gitna ng problema. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Ibig sabihin, masisira lang ang loob mo pag ginusto mong masira. Parang ganon, sabi ni Jesus, do not let your heart be troubled. Ibig sabihin, matro-troubled lang ang ating puso kapag ginusto natin. Ibig sabihin, do not let, huwag mo ikang payagan. So nakikita niyo po yung pinakasuma total ng nais ng Lord. Kaya mo yan, kapatid eh. No? Ang sabi ito, huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makatapat na kaaway. Mga tapat, makapal? Kahit hindi ako nakatingin sa di ba? Dahil mabigat na problema, makapal na kaaway. Ang unang utos, huwag mong sirain ang iyong loob. Kaibigan, kapatid, huwag mong sirain ang iyong loob. Yung iba po dyan talagang halos gusto na wala lang yan. Huwag mong sirain ang iyong loob. Kanina pa natin sinasabi ito, magkakaibang mukha lang eh, no? Mukha ni Sister Lina, mukha ni Sister Mercy, mukha ko, no? Magkakaiba lang sila ng mukha pero iisa. Ang ibig sabihin nun, huwag mong sirain ang iyong loob. Pakituloy ang basa. Dahil sa mabigat na problema o makapal na kalaban, tuloy. Ito ang dahilan kung bakit ko isiningit eh. Dahil sabi mo, pinaka-the best, purihin ng Diyos. Tama? Isa sa paraan, magpuri ka sa Diyos. Pakituloy mo, sister. Verse 16. Tuloy po doon sa sige, tuloy mo. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak, sa silangan ng ilang sa Jeruel. You see? So, idiniklara pa ng Panginoon ang problema. Ipapakita ng Diyos sa iyo kung paano yan kumikilos eh. Pero pag sinira mo loob mo, hindi mo malalaman kung paano kikilos yung problema. Pero ipapakita ng Diyos sa iyo eh. Ganito gagawin nila. Doon sila dadaan. Amen? Verse 17. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawin pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakampi ninyo.
Diba? Verse 20. Kakampi natin ang Diyos. Verse 20. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Talo na sa verse 20. Verse 20. Kasi di ba, harapin nyo sila bukas. Eto ngayon, yung problema hinarap nila, Sister Mercy, kinabukasan. Ano ang ginawa nila nung hinarap nila ang problema? Una, nung gabi, hindi na sila natakot. Hindi nagaganda paano makipaglaban. Di ba? Tingnan nyo ikaw paano gagawin ng Diyos. Pero may ginawa sila. Ano ang ginawa nila sa verse 20? Kinabukasan, nung harapin nila ang problema, ano ang ginawa nila? Verse 20. Kinabukasan, maaga sila lumabas patungo sa Lekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at magiging matatag kayo. At magpakatatag kayo. Maging matatag, hindi magiging. No? Ibig sabihin, manalig kayo at kailangan okay, sige, at magpakatatag kayo. Yun ang ibig sabihin dyan. Huwag kang susukot. Tuloy. Magtiwala kayo sa Kanya, sa Kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay. So, hindi sila naghanda ng mga sandate. Ano ang inihanda nila? Verse 21. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang dahil maaawit. Makikipaglaban ang nasa harapan ay Mang-aawit. Mang-aawit? Hindi kanyon, hindi mga kaibigan. Hindi yung paghahanda mo talaga na, amen? Basta huwag kang magtakot, magpakataranta. At sabi nga ni Sister, magpupuri sa Diyos. Ito mo si Jehoshaphat, yun po ang kanyang in-apply. At ang isinisigaw nila, Sister Mercy, pakibasa nga po verse 21. Verse 20. Opo. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit. Tutuloy pa po ba? Opo. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. Putulin na natin doon. So ang nangyari, yung problema, ang namroblema sa sarili niyang problema. Amen? So tama yun eh. Yun sabi, magalak ka, di ba? Sa pagdumaranas ng mga pagsubok. So kaparaanan, sabi nga ni Sister, na idinuktong niya, kaya inabot po kami ng mag-iisang oras, hindi joke, no? Pero kailangan no? Magpuri. At ako naman, idinuktong natin itong kay Jehoshaphat sapagkat yun eh. Hindi naman sa bigat ng problema. Basahin niyo po yung kay Jehoshaphat na yun, napaganda po na istorya niyan. Inilagay nila sa harapan at habang nang magsimula na silang magpuri, naglaban-laban yung lulusob sa kanila. Nagulo, sila mismo nagulo. Kaya sila nag-away. So dahil nag-away sila, may natira, syempre isang nanalo. Yung isang nanalo na yun, kaya-kaya na nila ngayong lupigin. Hinabol nila yun Okay? Pero napakalaga po, kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon. So, unay magpapasalamat muna ako kay Sister Lina sa pagsama sa programang ito. Salamat, Sister Mercy. Salamat din po sa inyo. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, huwag ka munang bibitaw. Kailangan po natin tumanggap sa Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Sister Mercy. Sige po. Sabi nga po sa Pahayag 3:20, 21 po ba, Pastor? Chapter 3, verse 20. Chapter 3, verse 20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Wow. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang
bilang aking Panginoon, aking Panginoon, nananalig po ako nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa akin. At matapos ang 3 araw, At nang matapos o nang makaikatlong araw, sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, ikay nabuhay muli, Panginoong Hesus. Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumbayan ng mga tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Hesus, Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Kristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations. So pakishare po sa inyong mga kakilala at kaibigan nang sa ganon makarating po sa kanilang mensang ito, lalo na po yung mga namumroblema. So, kita-kita po muli tayo. Kapag kami po ay nagkita-kita rin, ginawa po din ang programang ito ng Cheer Up the World Works program. At ine-air po namin ito matapos po naming i-record. So, paano? Hanggang dito na lamang din po muna. At babay po sa inyong lahat. You are blessed and don't forget to, yun pala, yun din yung ating topic maging masaya. Don't forget to cheer up the world works. Bye-bye. Happy. God bless you. Meron Love pa. you. I love you. Jesus loves you.